3 days na yun, ang dami ko po natutunan doon. Makikita niyo po ako, natuto po ako nga pag may nagsasalita, lagi ko nadala yung ballpen ko, tsaka yung notes ko. Hindi naman lahat na sinasabi yung nagsasalita, hindi yung notes ko. Pero kasi ako yung tipong tao na dati kasi nung bata ko, talagang pag may mga nagsasalita, talagang bumibili po kayo, ganun naman yung magsalita. Pero pag tagal-tagal ko dun sa paglilingkod ko sa Panginoon, natutunan ko po na pag ako po yung nakikinig, hindi po na yung binabantayan ko yung galing kong nagsasalita eh. Yung talino niya. Alam niyo, ang binabantayan ko po, yung sabi ko, Lord, kung ako may makikinig, gusto ko, Lord, na mag-usap ka sa puso ko. Amen. Kahit yung pinaka-boring po na speaker, nabibless po ako kasi po alam ko, lahat po ng inaalaw ng Panginoon na magsasalita, tatayo sa pulpito, yun po ay kalooban ng Panginoon. Ay, iniwala ba kayo doon? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Alam nyo, nung first day, si Pastor ulit yung nag-preach. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya, yung 3 kaligtasan. Alam niyo po ba yun? Tapos yung si Brother Gandito, ang nakuha ko doon, yung sinabi niya na yung the 3 Magi, yung 3 hari o yung 3 wise men, yung tala, yung naging patnubay nila para mahanap nila yung Bethlehem, yung kung saan kinakabawa ng Mesayas, yung isisilang na hari. Ngayon po, sabi ko na nung speaker na yun, sabi niya, yung Bible po, na minsan din natin pinapansin, ito po yung patnubay natin kung pamalaman natin ang kalooban ng Panginoon. Tapos yung pangatlo po, si Brother Richard po, actually nag-post siya, no, mapapansin nyo. Pero I praise God, after niya mag-post, nagsalita siya. Na-bless ako, sabi niya, si Mary ay nag-yes doon sa angel. Alam niyo, na-bless ako, the power of yes. Sabi nung speaker, sabi niya, kahit tayo ay may panawagan sa Panginoon, hindi lang si Mary, gagamitin tayo ng Diyos. Amen. Yung yes mo sa Panginoon, it makes a difference. Palakpakan natin ng Panginoon. Maraming listas. Ngayon po, samahan niyo po ako. Pwede po ba tayong tumayo? At hawakan po natin natin yung Biblia. Samahan niyo po ako sa Lucas, Kapitulo 2, talata 25 hanggang 35. Luke chapter 2, verse 25 to 35. Ang sabi po dito, may isang tao noon na sa Jerusalem ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaki ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nagdalhin doon na kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon, ito'y nagpuli sa Diyos na nagwika o nagsabi, kunin mo na, Panginoon, ang iyong ipapalipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Nainihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintin at nagbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha mag-ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaanan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa kapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin na marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para din kinarakan ng isang balahaw. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa oportunidad, Panginoon, na ginawa mo, Lord, na binigyan mo ng pagkakataon ng malingkod upang ipahayag ka, Panginoon, upang ibahagi, Panginoon, God, yung kahalagahan, Panginoon, na papunta mo sa mundo ito. Itong Lord, yung sineselebrate namin na ito, Panginoon, God, in this Christmas season, Panginoon. I pray, Panginoon, God, na itago mo ko sa iyong Quran. At ang iyan mo, Lord God, ang iba ng Espiritu siya malayang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Higit sa lahat sa aming puso, Panginoon. Lord, ayaw namin umuwi, Panginoon, hindi namin may isip ka yung ituturo mo sa amin, Panginoon. I pray, Panginoon,
na puso namin magiging sa Panginoon, maging matabang lupa, Lord, sa pag-asip, sa Lord God, sa bahagi ng iyong salita, Panginoon, ito'y tuminom sa bawat puso ng bawat sa amin, Panginoon. Ito po, Panginoon, God, ay magbibigay ng aming malalim na pananampalataya at pagkilala sa iyo, Panginoon. Ito po'y magagamit namin, makikita, Panginoon, ng pagbabago sa amin. Salamat po, Panginoon, sa gagawin po sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maupo tayo sa presensya ng Panginoon. Dito po yung event na sa Luke chapter 2, verse 25 to 35. Ito po yung dedication ng isang bata na si Jesus, yung kanyang magulang na si Maria at si Joseph. At dito po mapapansin po natin may isang matandang lalaki na nangangalang Simeon na pinangakuhan siya ng banal na espiritu. Actually, ang sabi nga dito in verse 25, si Simeon ay righteous and upright. Siya po ay matuwid at malapit ang relasyon niya sa Diyos. At ang sabi po, puspos siya ng banal na espiritu. At pinagakuhan po siya ng espiritu ng Diyos na hindi po siya makakakita ng kalabuhan ng mata o kamatayan. O hindi niya mararanasan yung kamatayan hanggat hindi niya nakikita yung Mesiyas na ipapanganak. Alam niyo, nung binabasa ko ito, sabi ko, for how many years kaya nagantay si Simeon? Sabi ko, ano kaya tsura ni Simeon nung unang pinagakuhan ng Panginoon? Ano kaya ang tsura niya nung nakita niya si Jesus? Ano, may papalikan natin yan. Alam niyo, sabi dito, how silently the wondrous gift is given. Alam niyo yung wondrous gift na ko kayo na doon sa missionary. Ibang meaning nga, amazing. Amazing, wondrous gift is given. He came silently, quietly as a newborn baby boy ever arrived, without fuss or ruckus, without making a stir or announcing his presence. It came the same way all babies came, and most of the world paid no attention. So si Jesus pala, nung dumating sa mundo ito, ang Diyos ay nagkatawang tao at dumating sa mundo natin with a mission, with a purpose. Halos wala pong nakakaalam. Actually po, nung binabasa ko ito, nung binabasa ko siya, Jesus is rejected. Bakit po? Kasi po, doon pa lang, ipapanganak pa lang po siya ni Mary. Yung nag-labor si Mary, naalala niyo po yung pag-labor niya na kumakatok sila sa bawat pintuan doon sa Bethlehem. At wala pong bukas ng pinto at pinatuloy sila para doon manganak si Mary. At dumating po yung time na talagang siguro, talagang masakit na yun siya, at yung huling kinatok nilang pintuan na talagang, it's a will of God. Na talagang hindi po siguro ng Panginoon, hindi siguro. Ngayon, tinuro yung extra na bahay niya na doon sa Nemo kasi may mga doon, kaso nga lang, pagtsagaan nyo na kasi doon mo na yung mga hayop. Alam nyo, he paid no attention. They rejected Christ. Imagine, alam nyo, sabi nga ni Pastor Ronald, nag-tip siya, sabi niya, ang sumalubog doon kay Jesus Christ, hindi ito kagaya ng mga bayan, yung mga pupunta ng Inglaterra, si Queen Elizabeth. Alam niyo, pagpunta pa si Queen Elizabeth sa isang lugar, o kaya magsha-shopping, alam na kagad nila. Nagkaganag na sila, nagdadala sila ng mga wagay-wagay, long live, bless the Queen, bless the Queen. At tapos nalagyan pa nila ng carpet yung pupunta ni Queen Elizabeth. Sabi, pag naglakad yun, royal queen yan eh, carpeted yun. Pero si Kisa, sabi niya, Pastor Ronald, sabi niya, nung pinanganak daw, sumalubog sa kanya, mga baka, mga tupa. Yun daw sumalubog. So makikita mo talaga yung ang Diyos, kaya naman niyang kaya naman ipanganak siya ni Herod eh. Pero makikita natin na binabali ng God talaga yung kahirapan o yung mga mahihirap. God loves the poor. Amen. Sa Bible po, Jesus always talk about the poor. Hindi lagi niya talk about the poor, lagi niya binabali yung mga poor. Alam nyo, mahirap din pag nag-ministero ka at pinalagahan ng Panginoon sa mga ganun lugar. Talagang nandun talaga yung compassion, nandun talaga yung heart mo para sa tao. Kasi kung wala kang heart doon, magiging up ka eh. Yung araw-araw nga lang yung marinig mo, excuse me, yung problema nila, nai-discourage ka eh. Sabi nakakaano po sa isang lingkod ng Panginoon na hindi po sapat yung papay-gustabihan mo lang sila, like group tapos sabi pag-pray. Na gusto mong tumulong na parang sa tulong.
Na talagang marami talaga ngayon, pag ikaw ay nasa sa mga urban, mga area na gano'n, talagang nandun yung ano mo sa Panginoon ng Lord, bless me, so that I can bless you. So, huwag po natin baliwalain yung mga kapatid natin na hindi naman sabi naghihirap o ano, kasi ultimo si Jesus Christ, alam niya yung ibig sabihin ng poverty, kahirapan. So, makikita po natin, they rejected Christ. Wala din patuloy, pinatuloy nga, di naman sabi ng mga hayop. Alam nyo, even kahit si John, nagsulat po siya, sabi dito, si Apostle John, sabi po dito, He was in the Word, and all of the Word was made through Him. The Word did not recognize Him. He came to that which was birth on, but His own did not receive Him. His own what? His own Word, His own people, His own nation, the very people who should have been, people who should have been happiest to see Him, instead paid no attention at all. Excuse me po. Yun po, yung sinabi ni Apostle John, sabi niya siya ay nasa mundo at ang mundo ay nilikha through Him, through Jesus. But yung mundo nilikha niya, nasa mundo siya, hindi siya kilala ng mundo. Kaya, imagine niyo, damhin niyo yung nangyari, sinabi niyo. Lord, sabi niya, kung kilala ka lang namin, Panginoon, kung alam lang namin ang ikaw yung Savior, siguro mag-aagawa kami na papasukin ka sa bahay namin. Pero alam nyo, may mga taong nakakaalam din ng pagdating ng Mesayas. Mesayas po, ibig sabihin Savior. Yung mga taong yun, ito po ay, alam ko po na ito po ay kinausap ng Panginoon through the Spirit of God. Yung the Magi, yung tatlong hari po. Alam niyo, tatlong hari yun, ayon ko sa sinabi ni Pastor Carlito, and Van Carlito na yung Magi na yun, yung tatlong wise man, o yung tatlong hari na yun, galing sila sa Persia. Alam niyo, tinakbay nila, grabe. Ang sabi na, they came all the way from Persia to greet the infant king. They represent the great numbers of Gentiles who were ready to receive the Lord Jesus with joy, honor, and reverence. Ang sabi nga niyo, nung ikot ng Panginoon, si Van Carlito, naglakbay sila, ilang miles pa yun? 1,000 miles, 1,000 miles. Tapos kamelyo lang yung sinakyan nila. Imagine niyo, kung ikaw ay nasa Saudi, sabi nga ng mga taga-Saudi, minsan sa gabi daw nagkakaroon ng parang sandstorm. Biruin mo, ikaw ma-encounter mo yung sandstorm, kung hindi ka kinausap ng Panginoon, and hindi ka kinantig ng Panginoon, magkikibab ka. Sasabihin mo, naku, huwag na, tigilan na natin kalokohan na to. Uwi na tayo, uwi na. Alam nyo, I know na itong mga taong to, the Magi ay kinausap ng Panginoon. At andun yung kanyang, ganun yung kanilang respeto, andun yung kanilang pananabik na makita yung Mesayas. Yung Magi po, they represent the Gentiles, numbers of Gentiles. Kasi itong mga Magi na to, ito po ay mga hindi mananampalataya, dito mga Hudyo. Ito ay, kung sa Bible po, sa Old Testament, kalaban to ng Israel conversion. Yung Magi na ito po ay mga hentil. Pero makikita nyo po, yung mga Magi na to, they respect God, they honor God with reverence. Nag-offer sila kay God ng gift. Nandun po na makikita pa lang po natin na darating yung time na mga hentil o yung mga nasa kadiliman mag-worship kay God. Palapakan natin ang Panginoon. At ang pangalawa po nakakalam ng pagdating ng Mesayas, yung po yung si Simeon. Si Simeon po sa chapter 2 verse 25, ang sabi po doon na siya po ay isang lalaki at matapat at malapit sa Diyos at pinakapuan siya ng Panginoon na darating ng Mesayas. Alam niyo, nung binubulay-bulay ko na to, sabi ko, grabe naman ito pag-aantay ni Simeon. Pero na sinabi mo sa inyo, siguro ang haba na ng balbas niya. Kakaantay, siguro matandang-matanda na siya. At siguro marami ng times na sinubukan niya na pumunta sa temple, pag may dedication doon, sinisilip niya, naku, baka ito na yun. Siguro maraming times na gano'n. Pero in Luke chapter 2 verse 25-26, talagang it was the Spirit of God na nagsabi sa kanya, pumasok ka. At nagbigay ng strong conviction na yung bata niya. Yun yung pinaka-end na kanyang maghintay.
Kaya, dalawa po yung nakikita ko dito na talagang alam nila na may darating na Messiah, na may magliligtas. Ngayon po, sabi dito sa the purification, the days of purification, in verse 24, basahin po natin in Luke chapter 1, verse 21 to 24. Samahan niyo po ako. Luke chapter 1, I'm sorry, Luke chapter 2, verse 21 up to 24. Pagdating na ikaw araw ay tinuli ang bata at pinangalanan ng Jesus. Ang pangalang binigay ng anghel bago siya pinalili. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa utusan ni Moises, sila ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat pangalan na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At nagandun sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Pagsinin po natin sa verse 24, ano po yung hinandong ng mag-asawa, si Mary at si Joseph? Kalapati po. Sa Leviticus chapter 21 po, nakita ko po yung mga lamb na ino-offer sa temple. Ito po yung mga bulls, yung mga iba na laking hayop na, pero itong mag-asawa, kalapati. Nabasa ko po sa Old Testament, pag ang isang maghahandog o yung purification sa temple, pag talagang, mahirap ka talaga, wala talaga kayong hayop na gano'ng alaga. Talagang, yun yung bibigay mo, bato-batong kalapate. Yung sa ibang salin po, sabi, bato-batong kalapate. Makikita po natin yung extreme poverty po. Nakita po ito talaga natin na, yun nga, sabi ko sa inyo, ang Panginoon, ang Ama, ay niloob niya na si Jesus ay panganak doon sa palasyo kay Herod. Pero pinili ng Panginoon yung mga mahihirap at doon nagmula si Jesus Christ. Doon sa mahihirap. Alam po ni Jesus Christ yung ng kahirapan. In fact, ang sabi po dito, okay, nawala. Okay. Yung purification sa temple po, ito po yung yung paglilinis po. Ay may kaugalian po kasi may law po from the Old Testament, yung mga firstborn baby, ay dinedicate po yan, lalong lalaki po, dinedicate sa Panginoon. At after 40 days po ng panganganak ng babae, o ni Mary, pupunta po yan sa temple for redemption. Yung bata, dinedicate sa temple para i-redeem. Ngayon po, ang sabi dito, the law also required that the mother and father present their firstborn son before the Lord to be redeemed by the offering of the sacrifice. Yun sa verse 23. All these things are happening in these verses take place 8 days after Christmas. Verses 22 to 23 take place 33 days later. The circumcision can have taken place in Bethlehem, but the presentation and redemption had to take place in Jerusalem. The purification was fulfillment of Leviticus chapter 12 and redemption was fulfillment of Exodus chapter 13. Yung bata po, pag panganak po, after 8 days, tutubiin na po ito. At hindi ko po pag firstborn po, lalaki, dinililagay po yan sa temple sa Panginoon niya. Luke chapter 2 to 25 to 26, si Simeon po, binanggit po doon, yung kanina binasa natin sa 25-26. Ang sabi dito, may isang tao noon sa Jerusalem na pangalan Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaki ito at naghihintay sa katutusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpapayag sa kanya na hindi siya mamatay hanggat hindi niya makikita ang Mesiyas na ipinanganak. Hanggat hindi niya makikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Ano po si Simeon sa harapan ng Diyos? Ito po ay isang matapat at matuwid. Si Simeon po, matapat at matuwid. Alam nyo, next ko to, no? Basahin po natin yung chapter 27 up to 32. Ang sabi po dito, in Lucas chapter 2, verse 27 to 32,
Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nung naging doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y tinarang ni Simeon, ito'y nagpuli sa Diyos na ang wika, kunin mo na Panginoon ang iyong abang-alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Iwanag itong tatangdaw sa itil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Patungkol po ito dun sa baby po na isinilang na ito po ay Mesiya na ibig sabihin po ay tagapagligtas na magliligtas po sa mga tao sa kanilang mga kasalanan. Sa Old Testament po, makikita po natin ang law po ibigay ng Panginoon through Moises. Wala po talaga nakasunod ng law na yun. At ang sabi po ng Biblia, for those who do not follow the law is under the curse. Nasa sumpa po at wala po talagang makikita natin na pinagpapala ng that time na yun kasi under the curse eh. And after the curse, may sinabi ng Biblia na pag ikaw ay nagkakasala at lumalala yung kasalanan mo, ang pinaka-end po nun is death. For the wages of sin is death. Ngayon po, ayaw po ng Panginoon na ang mga tao ay mamatay at mapunta po sa impyerno o mga tao habang nabubuhay ay nahihirapan hindi pinagpapala. Sa totoo lang po, kung pag-aaralan po natin ng Old Testament, napakahirap po na sundin yung iba mga kautusan doon. At naniniwala po ako, kung kaunti lang po sa mga likod ng Panginoon ang talagang nag-observe ng law. Pero karamihan po talaga, paksak po magdating sa law. Tayo, ganun din eh. Ako, nung wala pa ako relasyon sa Panginoon, talagang hindi ko kayang magawa yung kautusan ng Panginoon. Pinipilit ko na gawin, pero talagang hindi ko kaya kasi I'm doing in my own strength. Pero salamat po dun sa biyaya na ibinigay ng Diyos. At ang biyayang yun ay dumating po sa tinagdang kapanahunan na ipinanganak po sa mundo natin. At ang pangalan niya po ay Jesus. At siya po ay namatay sa ating mga kasalanan upang tubusin tayo dun sa law na hindi natin matuwad. Siya ang namatay dun sa kabayaran ng law. Alam nyo, kung pag-aaralan natin, we are under the grace. Under the grace na po tayo ngayon. Yung hindi natin magawa, ginawa po ni Jesus. Siya po ang namatay dun sa law. Alam nyo, minsan sinasabi ko, under the grace na ako. I am saved by faith. Pero, alam nyo, kanina nabasa ko, even kahit si Jesus Christ, dinedicate siya doon sa temple, si Jesus Christ po ay ipinanganak under the law. Ang sabi po dito, Jesus was born into a God-fearing, law-abiding home. They illustrate the truth of Galatians chapter 4, verse 4, that when the time had fully come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. They also illustrate our Lord's own words in Matthew chapter 5, verse 17. Sinabi ni Jesus Christ, I came here not to abolish the law. Yung bagay na hindi natin magawa, yung mga bagay na pinagbabawal sa atin ng Panginoon na hindi natin magawa, namatay si Jesus Christ doon at para magkaroon tayo ng kalayaan. At ang kaligtasan po ay possible doon sa pananampalataya na namatay sa krus. Paraparan po natin Panginoon. Sabi po ng Panginoon in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Huwag na po natin pilitin na gawin yung mga bagay na hindi naman natin kayang gawin. Hindi po tayo magiging karapat dapat sa Panginoon sa pag-observe o doon sa paggawa ng sarili natin effort na maging mabuti. Kahit ipako po natin sarili natin, kada bang araw po, kahit natin kuhin natin ang sarili natin, hindi rin magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon yun. Kasi kung yun po ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, hindi na po sana pinako si Kristo. Wala po talagang nakasunod ng law. Kaya ang Panginoon po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have an eternal life. Ang kaligtasan po ay base sa pananampalataya. Sino ang Diyos mo? Alam nyo, nakakalungkot po kung manonood tayo ng TV, lalo na pag pyesa na makikita nyo po, pinaparata yung statwa, tapos yung hinahawakan, pinupunasan. Alam nyo, ako nung una, na nakikriticize ko. Sabi ko mga mangmang. Pero alam nyo, nung tumagal ang relasyon ko sa Panginoon, naramdaman ko ang puso ni Jesus. Kaya nung makikita ko, naiiyak ako. Sinasabi ko sa sarili ko, Lord, gamitin mo ko sa mga tao, Panginoon, na ibahagi ka. Na hindi sa ganung paraan para
gumaling tayo sa sakit o maligtas tayo, ang kaligtasan ay base sa pananampalataya. Alam niyo, ang ganda ng ginawa ng Panginoon kanina, ibinigay niya yung kaligtasan at pinatanggap niya tayo. Palampakan natin ng Panginoon. Tayo po ito kayo. Pwede po ba tayong lumayo? Alam ko, inaantok na kayo eh. Alam niyo, meron pa akong gusto sabihin bago i-close ko po ito. Kami po ni Sister Beth, hindi pa po na yung laging testify ko. Nung wala pa kami relasyon sa Panginoon, ang buhay namin, makalat-kalat kami sa kalsada, dun sa Pasay. At ang trabaho namin noon, sa prostitution kami. Nagbebenta kami ng babae sa mga lalaki na dumadaan sa kalsada. Si Sister Beth po yung nag-ano sa mga kalalakihan. At pag yung mga lalaki tulito at tumuka, ako po yung mga nagtatago ng mga babae sa botol na po sa Pasay. Ang babae po, binibenta namin na punta, isang daan ng komisyon na hinihingi namin. Nakakaawa ko yung mga babae, dahil doon pa lang sa baba, o wala pa sa hotel, pinupunta namin doon yung komisyon namin. At pagkatapos po, pag marami na kami na komisyon sa mga babae yun, pagkain po kami ng hotel, 24 hours, at bibili po kami ng class at magkakaroon kami ng hotel sa hotel. At pagdating po ng gabi, mag-check out kami at ganun naman po yung gagawin namin. Isang araw po si Sister Beth, may nakatayong lalaki nag-aabang sa nag-aabang na sasakyan sa rotonda. Sabi ko kay Sister Beth, matumal, o yun, may lalaki doon, nakatayo doon, kausapin mo. At tinabitan po ni Sister Beth na nag-uusap sila, at yung lalaki po, tagal nila nag-uusap. Naros mainis na po ako dahil kasi sayang yung oras yung habang na pinag-uusapan. At tinawag ko po Sister Beth, tinanong ko, ano ba yan? Pupuha ba ng babayan o hindi? Natatawa si Sister Beth, sabi niya, yan si Raya Tangulo doon. Bakit? Sabi niya, kasi sabi niya ba naman sa akin, mahal daw ako ni Jesus. Namatay daw si Jesus para sa akin. Natatawa po ako, sinabi ko sila, ulo nga. Alam niyo, year 2001, naibitan po kami sa isang Bible study. At doon po sinuko namin ang buhay namin kay Kristo. And after po namin sugod buhay namin kay Kristo, that was 2001, na bago po ang buhay namin. Nagkaroon po ako ng maraming trabaho. Hindi na po kami makalat-kalat sa kalsada. Ilan po po ng parents ko si Sister, matapos ay ng parents ko kay Sister, sa age gap nga namin. Ngayon po, may maayos na po akong trabaho. At ngayon po, ay nagdilingkod po ako sa Panginoon. Mahal ko, Panginoon. Every time na maalala ko, yung buhay ko doon, alam nyo, hindi ko maiwasan umiyak. Buhay ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Katulad nung kaninang topic natin na He came in this world na walang nakarecognize sa Kanya. And He rejected God. He rejected si Jesus. Wala nang patuloy upang natin siya makanas. Itinulong siya sa isang sapsapan. And God loves the poor. Alam niya yung nararamdaman ng kahirapan. Alam niyo, sa gabi ito this Christmas, it's not about the food, the gift, o yung mga bagay na alam natin na belong sa okasyon ng Christmas. Alam niyo, ang tunay na essence ng Christmas na may dumating na bata na destined na mamatay sa cross upang pagbayaran ng ating mga kasalanan at pagugin tayo sa pamamagitan niya. Pwede po ba tayong lumuko? Pwede po tayo manalangin. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Lord, una mo kami minahal bago ka namin nakilala at minahal, Panginoon. God, salamat, Panginoon, God, sa pagkakataon na may bahagi ka, Panginoon. Na malaman namin, Panginoon, God, ang tunay na kahulugan ng Christmas, na ikaw ay nanawag, nagkatawang tao, Panginoon, God, at namatay sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng kapatawaran at kalayaan sa kasalanan. Panginoon, this Christmas, Panginoon, ang dalangin ko po, ang dalangin namin, Panginoon, lumalim ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. Makilala ka namin lubusan, Panginoon, God. At higit sa lahat, madaman namin ang tibok ng puso mo, Panginoon. Lord, paglingkod kami sa iyo, Panginoon, God. Salamat po, Panginoon, sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakas mo namin.